Bro, good evening sa lahat. Yes, good evening, bro. Ang tanong ko is, ngayon ba bro, nag-open up na yung sa pag-take ng communion? So, pwede nang mag-offer sa place namin, mag-offer ng wine, ganon. So, kung hindi ka tag-take ng communion, hindi ba full ang belief mo noon or okay lang yun as an option? Okay, yung sinasabi mo po Brad Luis, dyan sa area ninyo, yung misa, pinapainom din na ng chalice, ganon? Yes. Parehong-pareho po dito sa US military base dito sa Okinawa po kapatid. Naalala ko tuloy first time dinala kami nung yung anak nung alos apo ko na dahil nga dun sa kapatid ko, anak ng kapatid ko, apo ko na bale. So military siya, dinala kami doon, tapos may misa nga po na Catholic Church din, no? Dito sa Cadena base, US base. Ganun po nangyari, nagulat kami, may chalice na both side. So pagka-communion mo, ang ginagawa po nila, yung dalawang nakahawak na chalice po, no? Hawak nila, tapos pwede kang uminom doon. Yung iba naman hindi umiinom, no? So actually yung chaplain mismo doon yung chaplain nila doon sa military base dito, ang sabi niya pwede naman daw, no? So you can just drink wine or you can just yung body of Christ lang kapatid. Pwede na po 'yun. Oh, kasi parang sa pakiramdam ko ba, it's a test of faith. So, kailangan ba talaga 'yun or okay lang kung ang communion hindi na lang inom ng wine? Yes, tinanong ko yan actually sa kanya, eksakto po yan. So sabi ko sa kanya, so can I just take the communion without drinking the chalice or the wine? And he said, sabi niya, yeah, no problem, sabi niya. Kasi yun na nga yun. Nagulat actually first time kung nangyari yun. Pero alam niyo po, napakaganda rin naman kasi nung naranasan na nga ng wife ko tsaka nung ano ko. So nung naranasan namin yun, first time ko naranasan, parang feel mo, alam mo yun, yung the completeness, no, of Jesus Christ. Ang sarap ng niya, ang sarap. So kung may ino-offer pong ganun, why not? Ako, iinom ako, why not? Because doon mo mafe-feel talaga yung wine talaga na alam naman natin usually pari lang nakakainom. So pag nakainom ka nun, napakasarap ng pakiramdam. Why not po? But tinanong ko exact na tanong niyo sa kanya. At sinabi nung chaplain, at sabi niya, yes, it doesn't matter. Kasi tinitingnan ko yung mga puro yon, lahat yon Americans, kasi military base nga. So hindi naman lahat umiinom po dun sa chalice, dun sa tabing ganun. Pero mas marami pa rin ang umiinom, gusto nila pa rin. So para sa akin mas no, mas maganda sana, no, kung mainom niyo rin ng chalice para makompleto po. First time na ginawa yon last Sunday. So inaano ko lang, minom naman ako. Yes. So, para lang inaano ko lang ba na kasi parang natitest yung faith mo na you accept the Eucharist tapos yung wine, parang naano mo talaga na if that's Jesus, so you'll be okay. At parang ganun ba kaya nagtanong ako? Pwede po kahit communion lang, okay lang naman po yun. Tinanong ko exactly sa kanya, okay lang yun, sabi niya. So kung yung sabi niya sa akin, kung may gustong uminom, okay lang din. Okay, salamat. Yun lang kaya clarification lang at saka yung sa lahat na nakikinig din para maano. Thank you. Ay, magandang gabi po sa lahat ng ka-host diyan. At saka good evening din sa nasa Zoom at sa manonood ngayon sa live sa sulok ng mundo. Magandang gabi, magandang araw po. Ang tanong ko po, Brother Romel, curiosity lang po tungkol doon sa Genesis 4:15 yata yun. Yung nilagyan ng Panginoon ng tanda si Cain. Yung tanda ba yun na Brother Romel, yung katulad ba yun ng tanda doon sa Ezekiel 9:4? Ano yung tanda, bro? Hindi ko na masyadong nag-gets. Okay, basahin ko para na makita natin sa tapos, Biblia. pakiulit yung tanong niya, bro. Okay. Ito yung nakasulat sa Biblia.
Hindi, sagot ni Yahweh. Paparusahan ko ng 7 ibayo ang sinumang papatay sa iyo. Kaya't nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito'y hindi dapat patayin. Itong palatandaan daw na ilagay kay Cain, Brother John Ray, yan din ba yung mark na inilagay din sa Ezekiel chapter 9 verse 4? Ay, hindi. Kasi, malinaw naman kasi yung ang tanda na yan, hindi naman cross. No, Bro Romel, ikaw na lang siguro sumagot, Bro Romel. Sige, kaya mo na. Ikaw na po. Sige. Okay. No, so hindi yan tanda ng cross, kapatid, kasi kung babasahin natin yung sa Ezekiel 9:4, cross talaga yun na sign, no, tau sa Hebrews. Ngayon, kung anong talata yung binasa mo, Bro Romel, tingnan natin sa Hebrews. Ang yung talata po ay Genesis 4:15. Genesis 4:15. Tingnan ko kung ano yung Hebrew nun, kasi para makita natin. Sige po. Kasi sa Hebrew kasi yung Ezekiel 9:4 tao yun. O itong Genesis 4:8, bro? 4:15 po. 4:15. Okay, sige, Yes. tingnan ko muna sa Hebrew para makita natin kung talaga bang parihas, no? Gamit tayo ng exegesis kasi mahirap magsagot ng sarili. 4:15. Okay, basahin natin na. And said to him, Yahweh, therefore whoever kills Cain sevenfold, vengeance shall be taken on him. And set Yahweh on Cain. Mark. Okay, mark dito ang nakalagay sa Hebrew ay oath. O-T-H. No? Transliteration niya is oath. So hindi siya tau. A sign. Sign pa rin siya, bro, pero different siya sa tau. No, dito ang Hebrew word niya is oath. O-T-H. Ewan ko kung tama ba yung pagkabigkas ko. It's all about sign pa rin, no? Definition na a sign. So, hindi siya yung cross. Kasi yung cross... Hindi sila sign, bro. yes? Hindi sila magkatulad, no? Pero para ano yun? Yung tatak criminal ba yun? Ano ba yun? Hindi. Tatak yun ni Yahweh. Tatak yun ni Yahweh para di ba sabi nga dun, para hindi siya patayin. Oh. So parang may sumpa dahil sa nagawa ni Cain, para siyang may sumpa. Pero protektahan siya ng Diyos. So yung ang protection na binigay ng Diyos sa kanya through tatak, pero hindi cross. Kasi yung cross tau yun sa Hebrew, while itong tatak na ginawa ng Diyos kay Cain is oath, O-T-H. So magkaiba sila. Although pareha sila ng meaning, pero pareha sila ng meaning, pareha sila ng English sign, pero sa Hebrew naman magkaiba, no? So hindi yun parehas na kahulugan, kapatid. Protection kumbaga protection yun. Para hindi siya patayin, oo. Mas malawak ang cross na sign doon sa Hebrews 9:4 dahil yun ay prefiguration, no, sa magiging kaligtasan natin sa panahon na ito. Yung kay Cain kasi wala namang, hindi siya sa time lang niya yun para hindi siya mamatay. Kung sabaga after nun wala na. So wala siyang specific na di ba sabi nga ang Old Testament is shadow of the world to come. No, shadow siya ng ano yung pagkasabi sa Pablo na anino ng darating na panahon. Pero yung tatak na natanggap ni Cain, hindi siya anino, kundi yun ay para sa kanya lang talaga, para hindi siya patayin. Hindi katulad sa Ezekiel 9:4, yung talagang Ezekiel 9:4, mayroon siyang inaaninuhan. Kung sabaga mayroon talagang event na mangyayari na prefigured doon sa Ezekiel 9:4, at yun nga yung pagsa-sign of the cross natin ngayon. Yun ang nakadiferensya nila. Pareha sila ng sign, pero yung event magkaiba, yung layunin magkaiba, pati yung Hebrew word niya magkaiba.
yung tatak natin, yung ginagana tatak doon sa Ezekiel para sa future yun, para sa ano, yung sa kay, kang Cain. Yun lang. Oh, yung sa nasa Revelation man 'yan na pinahayag mo yan sa Revelation, at kung babasahin mo ang mga komentary sa Revelation, siya yung yun yung cross reference niya ang Ezekiel 9:4. Sige, salamat bro. John Ray. Sana Salamat nasagot sa- namin yung pagkakataon. kasagutan mo, bro.